Matapos ang kanyang anunsyo, nanatiling tahimik ang lahat, pinoproseso ang kanyang mga salita. Iniisip ni Igarashi kung posible bang ibalik sa normal na anyo ang isang demi-human. Kaya naalala ni Arihito ang mga salita ni Leila. Noong una niyang inupahan ang serbisyo ni Dercia, ipinaalam sa kanya ni Leila na may ilang demi-human na bumalik sa kanilang orihinal na katawan. Nangangahulugan ito na dapat ay may paraan upang maibalik sila sa mundong ito. Nagsalita si Luisa sa pagpapaliwanag na upang maibalik sa normal ang isang demi-human, kailangan nilang bisitahin ang katedral sa District 4. Bukod dito, hindi niya alam ang mga partikular na detalye. Gayunpaman, nagbabala rin siya na medyo malayo ang District 4 mula sa kanilang kasalukuyang distrito, na nasa numero 8. Dahil dito, mas maraming dungeon ang kailangang maranasan ni Arihito habang naglalakbay doon kaysa sa labyrinth. Nang marinig ito, inamin din ni Elaithia na nakarating pa lamang siya sa District 5. Nang marinig ito, napagtanto ni Arihito na hindi ito magiging isang simpleng paglalakbay. Dati, umaasa siyang matutulungan niya si Dercia kasama ang buong grupo, ngunit ngayon ay ayaw na niyang isama silang lahat sa kanyang mga panganib. Sinabi niya sa lahat ng nasa hapagkainan na kung ayaw nilang isugaw ang kanilang buhay sa pagpunta sa District 4 kasama niya, hindi niya sila pipigilan. Pumayag man o hindi ang ibang mga miyembro ng grupo, determinado pa rin si Arihito na tulungan si Dercia na makabawi sa lahat ng pagkakataong tinulungan siya nito. Habang malalim ang iniisip nito, buong kumpiyansang sumang-ayon si Igarashi na sumama sa kanya. Inamin niya na tinulungan din siya ni Dercia, kaya gusto rin niyang bawiin ang pabor na iyon. Bukod pa rito, iniisip ni Igarashi na ang paglalakbay ay hindi magiging kasing delikado ng iniisip ni Arihito. Alam niya na ito ay isang maingat na tao na hindi kailanman inilalagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Kahit sa kanilang nakaraang buhay, noong siya ay katrabaho lamang, pinipigilan niya ang iba na magtrabaho ng labis. Sa halip, dadalhin niya ang lahat ng kanilang mga pasanin ng mag-isa, at mas personal na manganib para protektahan ang iba. Ngayon, gusto ni Igarashi na sumama sa kanya para hindi niya pasanin ang lahat ng mabibigat na responsibilidad ng mag-isa. Naisip din ni Luisa na sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ni Arihito sa likuran, magtatagumpay sila sa kanilang paglalakbay. Bigla ring sinabi ni Misaki na gusto niyang sumama. Dahil sa kanyang pagiging walang pakialam, ayaw niyang manatili sa parehong nakakabagot na lugar sa lahat ng oras. Gayun din, sinasabi sa kanya ng kanyang likas na pagka-gambler na ang pananatiling malapit kay Arihito ay magpapataas ng kanyang pagkakataong mabuhay sa malupit na mundong ito. Tumawa ng mapaglarong si Arihito, umaasang tama ang kanyang instinct. Pagkatapos, nag-alok din si Suzuna na sumama sa kanya. Dahil alam niya ang kanilang kaawa-awang sitwasyon, gusto niya itong tulungan na bumalik sa normal sa anumang paraan na magagawa niya. Gayunpaman, dahil nasa ilalim pa rin siya ng pamumuno ni Elaithia, gusto niya munang humingi ng pahintulot. Nang mapunta ang mga mata ng lahat kay Elaithia, bumantong hininga siya at inilagay ang isang kamay sa kanyang espada. Dahil alam ng lahat ang kanyang problematikong pinagmulan, ipinaliwanag niya na ito ay may kaugnayan sa kanyang espada, na nahulog ng isang pinangalanang halimaw. Gayunpaman, ang sandata ay isinumpa upang gawing isang evil class holder ang gumagamit nito. Dahil ginamit niya ang espada, nakuha niya ang klase ng Cursed Blade. Pinilit siya ng klaseng ito na magkaroon ng berserker na katangian na nagiging sanhi ng kanyang pagiging wild tuwing madadampyan siya ng dugo. Inihayag din niya na dahil ang espada ay isinumpa, hindi rin niya ito maaaring alisin sa kagamitan. Dito, nagtanong si Arihito ng isang simpleng tanong kung bakit hindi niya sinuri ang espada para sa isang sumpa bago gamitin. Ipinaliwanag ni Elaithia na noong nakuha niya ang espadang ito, bahagi pa rin siya ng White Knight Brigade. Sa kasamaang palad, malalakas na miyembro lamang ang tinatanggap ng brigada, at pinilit nito ang lahat ng miyembro ng partido nito na dagdagan ang kanilang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Dahil dito, wala silang pakialam kung ang isang malakas na kayamanan ay may sumpa. Noong panahong iyon, si Elaithia ay nakatuon din sa pagpapalakas kahit ano paman, kaya hindi niya iniisip ang mga kahihinatnan ng isang permanenteng sumpa. Ngayon, pinagsisisihan niya ang ginawa niya. Sa tuwing pupunta siya sa labanan, binabago siya ng espada bilang isang uhaw sa dugo na halimaw na ayaw niyang maging. Naisip niya na ang pakiramdam na ito ng pagiging isang bagay na labag sa kanyang sariling kalooban ay halos kapareho ng kay Dercia na napilitang maging isang demi-human kahit na ipinanganak bilang isang tao. Dahil sa pakikiramay sa kanyang sitwasyon, pumayag din si Elaithia na tulungan siya. Nagpasalamat si Arihito sa pagsali sa kanya, ngunit inamin niya na kailangan din niya ang tulong nito bilang kapalit. Bukod sa pagtulong sa kanya, mayroon siyang personal na layunin na hindi niya makakamit ng mag-isa. Nang marinig ito, pumayag si Arihito na tulungan siyang alisin ang sumpa ng mga armas. Dahil nakasali na ang lahat, iniisip ng mga babae na naayos na ang bagay na ito at oras na para umuwi. Pinanood silang lahat na mangako ng kanilang suporta sa kanya, tila tunay na nagulat si Dercia. Pagkatapos, tumungo sila sa tirahan ni Arihito. Bago pa siya makatulog, gusto niyang bilhin ang kalayaan ni Dercia mula sa opisina ni Leila. Habang wala siya, nanatili si Elaithia at ang iba pang mga batang babae upang galugarin ang kanilang bagong bahay.
Nang maayos na silang lahat, umalis si Arihito kasama si Dercia. Sa opisina ng mga mersenaryo, binati sila ni Leila at binalaan si Arihito na kung medyo nahuli siya sa pagbabalik ni Dercia, makakatanggap sana siya ng penalty sa kanyang susunod na misyon. Ipinaliwanag ito ni Arihito na nakuha na niya ang 100 copper ticket na kailangan para mabili si Dercia. Habang tinatanong niya si Leila kung pinapayagan ba siyang irehistro si Dercia bilang isang opisyal na miyembro, nagulat siya na mabilis niyang nakolekta ang pera. Para sa isang baguhan tulad ni Arihito, inaasahan niyang aabutin siya ng isang buong buwan para makuha ang lahat ng mga tiket. Ngayon ay nagulat siya na nakuha niya ang lahat ng mga ito sa loob lamang ng 2 quest. Ngumiti si Arihito sa kanyang papuri, na sinasabing pinalad lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Leila na ang kanyang pangunahing layunin ay tulungan si Dercia na bumalik sa anyong tao. Nang marinig ito, inamin ni Leila na mayroon din siyang katulad na hiling sa kanyang puso. Bagamat trabaho niya ang pamahalaan ng mga mersenaryo, sa katotohanan, gusto rin niya silang tulungan na bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang lakas ni Leila para tulungan sila ng mag-isa. Dahil dito, tinulungan niya ang kanyang mga mersenaryo na makahanap ng mababait na amo na makakatulong sa kanila. Sa harap ni Arihito, iniisip niyang mapagkakatiwalaan niya ang isang lalaking kasing bait niya. Nang matanggap ang tapat niyang papuri, tunay na natigilan si Arihito. Inamin niya na kung minsan ay parang naiintindihan niya ang mga iniisip ni Dercia. Kahit na hindi niya ito makausap maliban kung babalik siya sa normal, hindi niya kailanman tunay na mauunawaan ang tunay niyang mga hangarin. Narinig ito, hinikayat din siya ni Leila na gawin ang kanyang makakaya, na sinasabing tila lubos ang tiwala sa kanya ni Dercia. Pagkatapos nito, sa wakas ay napagkasunduan na nila. Sa kanilang pag-uwi, napansin ni Arihito si Dercia na naglalakad sa likuran niya. Ipinaalala niya sa kanya na maaari siyang maglakad kahit saan niya gusto, kaya nauna siya sa kanya. Maya-maya, nagpa siyang maglakad sa tabi niya. Tumanggo siya, hinayaan siyang maglakad ayon sa gusto niya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na manatili ng kaunti sa unahan niya sa labanan upang patuloy niya itong masuportahan gamit ang kanyang mga kakayahan sa likuran. Narinig ito, hinawakan ni Dercia ang kanyang damit, kaya naisip ni Arihito na gusto niyang umuwi ng mas maaga. Ngumiti siya at naglakad pa uwi. Sa kasamaang palad, pagdating nila sa hotel, nalaman ni Arihito na walang kahihiyang natutulog si Misaki sa kanyang kama. Nahihiyang itinuro ni Suzuna na malamang pagod si Misaki mula sa kanyang pagkakidnap sa labyrinth. Kaya, hinayaan na lang ni Arihito ang bagay na ito. Pagkatapos, lumapit sina Luisa at Igarashi, naghahanda ng maligo. Nang marinig ito, napagtanto ni Suzuna na kung susubukan niyang bumalik sa kanilang orihinal na hotel, mauubusan sila ng oras para maligo pagdating nila. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng mga problemang ito sa logistic, ipinaalala ni Elaithia kay Arihito na dapat siyang lumipat sa kanyang bagong tahanan. Ipinaalala nito kay Luisa na si Arihito ay nasa top 10 na ngayon sa kanilang distrito kaya maaari na siyang tumira sa Premium Royal Suite sa kanilang distrito. Sa kasamaang palad, 8 miyembro lamang ang pinapayagan ng Royal Suite na manatili ng sabay-sabay, kaya kailangan niyang maingat na pamahalaan ang bilang na ito. Nagtataka si Arihito kung bakit limitado ito at nalaman niya na ang mga Royal Suite ay ginawa para tumanggap lamang ng isang grupo bawat bahay dahil ang bawat grupo ay maaaring magkaroon lamang ng 8 miyembro ng sabay-sabay. Ang mga suite ay ginawa para sa bilang na ito. Iniisip din ni Elaithia na dapat magsama-sama ang buong grupo. Kaya nangako si Arihito na lilipat ng bahay mamaya. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid at umupo. Napansin niyang nakatayo lang si Dercia sa malapit at pinaupo niya ito. Gayunpaman, nanatili itong nakatayo roon, kaya hinayaan niya itong gawin ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono para sa kanyang mga skill point. Pagkatapos mag-level up, maaari siyang pumili sa pagitan ng 2 skill na tinatawag na Backdraft at Hawkeye. Natuwa si Arihito sa Hawkeye, ngunit nag-iisip siya kung paano rin e-check ang iba pang mga miyembro ng grupo. Dahil sa kuryosidad tungkol sa mga estatistika ni Dercia, hiniling niya rito na ipakita ang kanyang lisensya. Sa kanyang kahilingan, lumingon ang babae. Kaya, nagtaka si Arihito kung may kung ano sa kanyang likod. Pagkatapos, napansin niya ang isang kakaibang marka sa likod ng kanyang leeg. Mula sa kanyang mga nakaraang pag-uusap kay Leila, napagtanto ni Arihito na ang markang ito ay malamang na isang selyo ng alipin. Iginiya ni Dercia ang kanyang kamay sa selyo na naging dahilan upang ito ay umilaw ng maliwanag na asol. Pagkatapos ay agad na nagbago ang kulay ng selyo. Nang makita ito, naisip ni Arihito na inilipat na nito ang kanyang pagmamay-ari sa kanya. Samantala, may tiningnan siya sa kanyang telepono at ipinakita ito sa kanya. Ngayon, ipinapakita nito ang kanyang katayuan bilang isang alipin sa halip na isang mersenaryo. Sa wakas, makikita na ni Arihito ang kanyang mga personal na estatistika. Biglang pumasok si Misaki sa kanyang silid pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog. Nagpasalamat siya kay Arihito para sa lahat ng tulong nito noong una at nangakong gagawin ang kanyang makakaya sa kanyang grupo.
Dahil sa kanyang gambler skill, naisip niya na mas madalas na makakahanap ng magagandang kayamanan ang kanilang grupo. Nang mabanggit ang kanyang klase, nagtaka si Arihito kung bakit niya ito pinili. Ipinaliwanag lamang ni Misaki na dati siyang nakakakuha ng swerte sa kanyang nakaraang buhay sa mga laro ng baraha at mga lokal na loterya, kaya nagpasya siyang subukan din ang kanyang swerte sa labyrinth. Matapos ipaliwanag ito, napansin niya na nawawala ang iba pang mga batang babae. Ipinaalam sa kanya ni Arihito na lahat sila ay naliligo, kaya umalis din siya para maligo. Matapos ang lahat ng kanyang mga tungkulin, naghanda na rin si Arihito para maligo. Sumama sila sa kanya papunta sa banyo, ngunit dahil nahahati sila sa mga lalaki at babae, naghiwalay sila ng landas at pumasok si Arihito sa silid ng mga lalaki. Pagkatapos, napilitan siyang palamigan si Dercia gamit ang isang hand fan dahil kalahating butiki ito. Nainitan ang kawawang babae sa mainit na tubig. Pagkatapos, nang matapos na ang lahat sa kanilang paliligo, oras na para ayusin ang kanilang mga tulugan. Ayaw ni Arihito na matulog kasama ang mga babae, kaya nagtalaga siya sa kanila ng 2 silid na pinagsasaluhan habang siya ay natutulog ng mag-isa sa huling silid. Ang tanging taong nanatili sa kanya ay si Dercia sa di malamang dahilan at binabantayan siya nito. Kaya, hinayaan siya ni Arihito. Pagkatapos, sinubukan niya ang kanyang Hawkeye skill sa kanyang telepono. Ang skill na ito ay naglabas ng kakaibang infrared viewing field na tanging si Arihito lamang ang nakakakita. Ngayon ay pakiramdam niya ay mas nakikita niya ang buong paligid ng may mas mataas na katumpakan. Gamit ang skill na ito, sa tingin niya ay mas makakatulong siya sa kanyang grupo. Di nagtagal ay naramdaman niya ang pagod mula sa nakaraang araw at nakatulog sa sopa. Nakaupo lang si Dercia sa harap niya, masayang nagbabantay buong gabi. Kinabukasan, nangako si Luisa kay Arihito na aayusin niya ang royal suite at chest cracker para sa kanya. Habang inaayos niya ang mga problemang ito, ipinaliwanag ni Arihito na bibisita siya sa isang dissection center para iproseso ang lahat ng materyales ng halimaw mula sa Juggernaut at mga fanged orcs. Kalaunan, sa dissection center, ipinaliwanag ng may-ari ng tindahan na masyadong malaki ang Juggernaut monster para sa kanya ng mag-isa. Dahil dito, ang bawat dissection center sa District 8 ay sabay-sabay na nagpo-proseso ng iba't ibang bahagi ng Juggernaut. Malapit, sinusuri ng anak na babae ng may-ari ang mga materyales ng halimaw ng may pagkamangha. Kadalasan, nakakabagot na materyales lang ang nakukuha niya para iproseso, ngunit ngayon ay sunod-sunod na mas bihirang materyales ang nakukuha niya mula sa mga pinangalanang halimaw. Nang makita ito, ipinaalala ni Arihito sa kanya na hindi niya maipapangako ang isang pinangalanang halimaw sa tuwing babalik siya dahil medyo mahirap silang hanapin at talunin. Nang marinig ito, lumingon ang babae upang bisitahin din ang kapanapanabik na labyrinth. Naisip niyang sumama sa grupo ni Arihito, umaasang makakapagtrabaho sa mga bihirang materyales araw-araw. Pagkatapos, tumalikod siya upang muling magtuon sa kanyang trabaho. Samantala, tinanong ng may-ari ng tindahan si Arihito kung ano ang gusto niyang gawin gamit ang mga materyales ng higanteng ito. Sa ngayon, sinabihan siya ni Arihito na hawakan ang mga materyales dahil hindi pa siya nakapagpapasya kung ibebenta ang mga ito o gagawa ng kagamitan gamit ang mga ito. Nang mapag-usapan na nila ang lahat sa mga tindahan ng dissection, naghanda si Arihito para tingnan ang kanyang royal suite. Bukod doon, ang pangunahing tampok ng araw na ito ay ang bihirang itim na chest.